with this multilateral activities that we have conducted, makita natin siya in actuality during the HADR operations that had occurred. So nakita natin with the Typhoon Christine how these exercises came into play in actuality. Bukod sa mga kaalamang natututunan ng sandataang lakas ng Pilipinas gaya ng boat-to-boat transfer, helideck transfer at communication exercise, gayon din ang pagbabago sa galaw ng China sa presensya ng mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Isa pa sa malaking benepisyo na pakinabang ng bansa sa mga ganitong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ay ang sama-samang pagtugon sa mga nasalanta ng kalamidad. Gaya ng pananalasa ng Bagyong Christine, aktual na nagamit ang mga kaalaman na kanilang natutunan sa pag-abot ng tulong sa ating mga kababayan. Ayon sa AFP, hindi lamang nagagamit sa depensa ng bansa ang MMCA, kundi maging sa humanitarian assistance disaster response. Ang Singapore at Malaysia nagpadala ng air asset, tumulong din ang Australia at may paparating mula sa Brunei. The countries that are involved in our exercises are also the ones also involved ngayon, no, HADR. And we also see the influx of our ASEAN nations coming to help us in times of this crisis. So at this point, no, we have an aircraft from Singapore and with troops on their aircraft. We also have may C-130 from Singapore, C-7, ma'am? EC-725 aircraft from Malaysia, and we have another coming in from Brunei. And yung troops naman, because we have the Kasanga exercises currently ongoing and right now, yung tropa ng Australia has also given us aid in terms of the deployment in Christine. Nagamit din ng EDCA site sa Port Magsaysay bilang pangunahing staging point sa logistical assets. Dito dinadala ang mga relief goods na dinadala naman sa iba't ibang lugar na apektado ng bagyo. Naka-standby din ang ibang mga EDCA sites na pwedeng gamitin bilang coordination center. Ayon sa AFP, sa ngayon ay mayroon silang mahigit 3,000 assets na nakahanda para magsagawa ng humanitarian assistance disaster response. Hindi ito ang pinakamalaking deployment ng assets ng AFP sa HADR, pero ayon sa Philippine Navy, ito ang pinaka-organisado. This may not be the largest. Per experience, we've had Yolanda before, but I could say that for the AFP at least, or for the Navy, this is the most organized that we have ever been. And we attribute this to the unilateral and multilateral exercises that we have been conducting for the past several years. Ngayong taon nakapagsagawa na ang Pilipinas at mga kaalyadong bansa ng 10 multilateral maritime cooperative exercises. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.